Panghuli ito. Ano ba yan, Kent? Yung panghuli, ito po yan mga kababayan. Alam nyo ba na ang mismong Supreme Court ay biktima ng fake news ng mga DDS? Alam nyo ba mga kababayan na mismong Supreme Court biktima sa fake news ng mga DDS? Kasi ganito mga kababayan. Yung paglabas sa warrant ni Bato, nagpakalat ang mga DDS na naglabas na daw ng statement si Gismundo ng Supreme Court. So, ngayon mga kababayan, pinabulaanan ng Supreme Court na wala po silang nilabas ng any statement according sa warrant ni Bato. 'Di ba? Grabe talaga. Mga kababayan, gumawa ng fake news itong mga DDS. Ito Supreme Court, biktima ng fake news ng mga DDS. Ito po. Interpol is a very lame excuse. Okay. Sabi nga, the water cannot rise above its source. If the implementer is Interpol and respeto ng ating gobyerno, anong basis ng Interpol? Di ba? ICC warrant of arrest. So kung hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC over the Philippines, bakit niya in-entertain yung Interpol? Naglabas ng babala nitong linggo ng gabi ang Korte Suprema laban sa mga kumakalat na fake social media posts na nagsasabing nagkomento raw si Chief Justice Alexander Gesmundo tungkol sa umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court, ICC, laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang mga post na ito ay kumalat matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naglabas na umano ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa. Pero I have it on good authority. Kasi public interest na ito. Tama. Program to. That the ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Kasunod nito, ilang opisyal ng gobyerno ang nagsabing wala pang natatanggap na anumang abiso mula sa Interpol o anumang international authority tungkol dito. Ayon kay Chief Justice Gesmundo, for those seeking confirmation regarding social media posts attributing a quote in Filipino to Chief Justice Alexander G. Gesmundo about an alleged arrest warrant for Senator Bato de la Rosa, please be advised that these posts are false. Ayon sa Supreme Court, ang mga peking post na nagpalaganap ng isyong ito ay nag-attribute pa ng maling pahayag sa punong... Ayan po mga kababayan yung peking post. Ayan po pinost po ito ni Jesus Palsis, DDS fake news on overdrive. Ayan. Nagpo-post kasi na naman mga kababayan itong mga DDS na mismo ang Supreme Court, mga kababayan, ayan, ay pinost po yan ni Reader's Portal. Hindi maaaring ulitin ang ginawa kay PRRD doon sa arrest warrant niya sa ICC. Dahil nung mga panahong yun, hindi pa namin naipasa ang batas na matibay patungkol dito. Ayan ito po mga kababayan, naging bad news. Ultimo ang Korte Suprema na biktima ng fake news ng mga DDS. Alam niyo, sa totoo lang kayo mga DDS, pasalamat kayo wala kayo sa Malaysia. Kung nasa Malaysia kayo, isa-isa na kayo nabibitay. Alam niyo ba ang batas sa Malaysia, kapag fake news ka doon, patay ka. Dito sa Pilipinas, putang ina, ultimo Supreme Court na biktima ng fake news. 'Di ba? Ultimo nga Vice President, fake news Naalala niyo nung namatay si Tantoco? Na ang sabi ni Sara, si First Lady Lisa, sangkot yan sa droga ni Tantoco. Putang ina nung hiningian siya ng ebidensya, galing lang pala kay Maharlika na isang vlogger na pokpok sa Amerika na pinatay ang asawa para mamana ang kayamanan ng kano. 'Di ba? Yung Maharlika na malaki noon na 5'1" lang ang height, na pinanganak na tag-ani ng palay, tag-init. Hindi tumangkad. 'Di ba? Ultimo Vice President, fake news. My God. Sa bagay, alam naman po natin kung sino po yung mga trolls, di ba? Magkano nga ba ang budget ng mga trolls para mag-fake news? Meron pa nga mga vloggers na mga Duterte na pumunta sa Quadcom, umiiyak at umamin, yes po, pasensya na po, inaamin ko, fake news ako. Di ba, Mark? Isa pa, meron pang isa, si Crisette ba yun? Yung umiiyak. Diba, kita nyo yan? Tapos pinunduhan pa ng China, pumunta ng China para mag-seminar kung paano mag-vlog ng 1-minute video para siraan ang administrasyon ni Marcos. My God, mag-vlog ka na nga lang, mag-seminar ka pa. Sa bagay, kasi mga bubunga naman. Diba? Kita nyo yan? Oh my God.
Kaya hindi na po ako nagtaka na ultimo ang Supreme Court na biktima ng fake news ng mga DDS. Alam nga naman kami ang magpo-post ng mga fake news. Alam naman namin kung ano ang consequences pag mag-fake news ka, kaso ang kalabasan mo. Kaya pasalamat nga lang talaga itong mga DDS na nasa Pilipinas kayo, wala kayo sa Malaysia, wala kayo sa Singapore. Kasi alam nyo kung bakit? Kung na-shoot kayo sa Singapore at sa Malaysia, matagal, ang daming mga DDS nagigilitan ng liig at nabibitay. Totoo yan. Di ba? Bakit kaya sinang-ayunan yan? Dito sa Pilipinas, yung mga ganyan, no? Wala bang gumawa ng batas anti-fake news? Meron yata parang si ano sino ba yung kongresista ng Cagayan de Oro ba yun? 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, dito lang, only in the Philippines lang talaga. Only in the Philippines. Kaya tayo hindi umuunlad Yeah? Kita mo, kapag may makita kang umuunlad, sisiraan mo. Tapos yung naninira, gumagapang pa rin sa hirap. Kita nyo yan? Oh my God. Diba? So alam nyo na, kapag may nagpakalat ng fake news, DDS na yan. Wala nang iba. DDS lang naman ang fake news. Sino pa bang mag-fake news? Alangan man kakamping. Saan ka nakakakita ng kakamping na bobo? Diba? Saan ka nakakita ng loyalistang bobo? Kadalasan sa mga loyalista, businessman. Kadalasan sa mga kakamping, mga edukado. Pagdating sa mga DDS, putang ina, nilamon ka na ng baha, DDS ka pa rin. Yeah? Nakulong na si Duterte sa dahig, hindi na makauwi, DDS ka pa rin. Diyos mio, Marimar. Nalubog na yung bahay mo, bubong na lang nakikita. Wala kaming pakialam, basta DDS pa rin ako. Di putang ina mo, ibalot mo si Digong ng foil, imarinate mo, ilagay mo sa garapon, hanggang preserve at hindi mawala. Tang inang yan. Alam nyo, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yung mga DDS, may nakain pa kaya? Butit na palaki nyo yung mga anak ninyo. Butit may nabili pa kayong bigas. At butit nakasurvive kayo sa kabubuhan ninyo. Diba anong advice ko sa inyo? Simula nung inaristo si Digong ng March 12, kung nagtanim ka ng kamuting kahoy 5 puno, March 12, ano na ngayon? November. March, April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months na, billion na ang nagastos ni Digong sa 150 million per month na kanyang lawyer na si Nicholas Kaufman. Kung nagtanim ka ng kamote dyan sa 8 buwan, putang ina, nakatatlong harvest ka na. Pero anong ginawa ng mga DDS? Sigaw pa rin ang sigaw. Mabait si Tatay Digong. Kung mabait, piskal ako, mayor ako, presidente ako, ba't siya nakulong? Kung mabait at magaling, then explain it, DDS. Yeah? Mayor siya. Piskal siya. Pero di ko alam kung may kaso siyang hinawakan kasi wala akong nakitang naipanalong kaso ni Digong. Pero basta piskal siya. Diba? And then paano mo ma-explain yan? Wala siyang kasalanan, kinidnap siya. Ito pa yung salitang kinidnap. Saan ka nakakita ng kinidnap pero binasahan ng warrant? Diba? Saan ka nakakita ng kinidnap na kasama ang pamilya habang hinuhuli at nabibisita ng mga anak? Diba? Paano mo nasabing kinidnap yun? Binasahan ka ng Miranda rights, ang tawag ko nga dun, merienda rights. Bakit? Habang binabasahan, pinapakain pa. Yun bang mga pinapapatay niya sa war on drugs niya? Pinapakain ba ng pansit bago pinatay? Yeah? Tapos manufactured evidence pa. Yung kamay ng tao na ginagamit kanan, ang baril nasa kaliwa. Tapos yung baril na namatay doon sa Caloocan, same na baril doon sa namatay sa Parañaque. So what do you call that? It's a manufactured evidence. Diba? So isa sa rason yan. At sasabihin niyo walang kasalanan si Digong, mabait siya. Ano yung inamin niya sa Quadcom? Ako, pumatay, yes, 6 or 7. Ako talaga, pinatay ko talaga. Putang ina, diba inamin niya? O di mabulok siya doon? My God. Yun ang katotohanan. Tapos sasabihin magaling, mabait. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha na magaling, mabait? Sinasabing, your God is stupid. Putang ina, buti pa yung langit namin blue. Sa inyo ba langit niyo dyan black? May ulan pa rin ba sa inyo? Sa amin blue na. Diba? Oh my goodness. What the heck, sabi ng Kano. Kaya alam niyo sa totoo lang, dito sa bansang Pilipinas,
Kung hindi tayo magkakaisa, wala tayong improvement. Mark my word. Kung hindi magkakaisa, walang improvement. Alam niyo kung bakit? Meron pa mga estudyante. Estudyante pa lang yan ha. Every Friday daw mag-rally sila. Kung walang makulong. Kung mamadaliin ninyo na may makulong dyan sa flood control, kung may makulong dyan, agad-agad, na hindi tamang ebidensya at tamang kaso, tignan ninyo si Napoles. Di ba? Tignan ninyo si Napoles. Nakulong, pero na-acquit. So, ibig sabihin, kulang sa ebidensya. Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, wag po kayong magmadali na may makulong agad. Make sure na ang mga ebidensya ay solid, na kahit palitan na si Marcos sa sunod na administrasyon, hindi basta-bastang bawiin yung mga ebidensya. Tingnan ninyo ngayon si Napoles. Nakulong dahil sa PIDAP, pero nakalaya. Na-acquit. Tapos madaliin ninyo. Alam nyo sa mga estudyante na sumasali sa rally, mag-aral muna kayo. Ngayon, kung kaya nyo nang tumayo, magbayad ng inyong mga kondo dyan na tinirhan, mga tuition ninyo at pangkain ninyo, na hindi na kayo umasa sa magulang ninyo, and then go ahead, sumabay kayo sa rally. Yeah? Pero kung umaasa lang kayo sa magulang ninyo sa probinsya, wag po kayong sumali sa rally, kawawa po magulang ninyo. Kasi bakit mas na-focus kayo sa rally kaysa sa pag-aaral? Ang pagpunta ninyo dyan ay gastos ng magulang, hindi po gastos ng politiko para mag-rally. Nandyan kayo at alam ng mga magulang ninyo na nag-aaral kayo, hindi nagrarally. Tapos magugulat ka na lang ang magulang mo sa probinsya, lumuwas ng Maynila kasi bakit? Yung anak na aresto dahil sumali sa rally. 'Di ba? Maawa naman kayo sa mga magulang ninyo. Itigil niyo yung pagpapakalat niyo ng fake news na mismo ang Supreme Court ay biktima na. Biktima na. Rally ng rally. Tapos magugulat ka na lang pag nasali ka dyan sa kaguluhan na aresto ka yung nanay mo na isang kahig, isang tuka lang doon na naghahanap pa ng pang tuition mo. Lumuwas ng Maynila kasi tutubusin ka doon sa presinto, nasali ka sa kaguluhan. 'Di ba? Sa sobrang kayabangan, Ma'am Scarlett ni Digong, gustong gumawa ng history sa Pilipinas. Ayun, nag-Guinness Book of World Record na ang puta. Ayun, nakulong. Kauna-unahang presidente sa buong mundo, nakulong sa ICC. Ay, hindi pala, pangalawa pala siya. Pero yung una na acquit, nakauwi. Di ba? Ayun, kauna-unahang presidente sa Pilipinas. Nalagay sa history, nakulong sa ICC. Di ba? Gusto ni Digong yan na magkaroon ng history in the Philippines, and then what happened? And that is the consequences. History in the Philippine history. Garapon ng uuwi. Nalagay pa sa Philippine history, Duterte was the first ever Philippine president, Mindanaoan president na kulong sa ICC at umuwing garapon.